Mga kapaglaom, have you ever watched the weather forecast? Did you know that the Bible is our very own spiritual forecast? Find out why. Here with us on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Maayong adlaw sa matag usa ka nato mga kapaglaom, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas. Let us converse with our Lord today with you mga kapaglaom. Pastor, good morning. Yes, good morning kapaglaom Giselle o sa tanan natong mga viewers nining kabuntagon. Welcome sa atong program. Unta kitang tanan nagpabilin nga madasigon sa pagtuo bisag nagkalain-lain pa ang mga nagakahitabo sa atong palibot. So before ta magdawat sa atong mga prayer request para sa atong mga kapaglaom, let us have a contrite hearts. Pray most earnestly that now, in the time of the later rain, the showers of grace may fall upon us. So magaampo usa kita, ako mong hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo. Father in heaven, we thank you so much, Lord, for this beautiful morning. We thank you for preserving our lives and for giving us another day to serve you and to serve our fellow men. Today, Heavenly Father, we pray for your Holy Spirit to be upon each one of us, to unite us with one love, with your one accord of love, and will unite us with your love and care. And we pray for all our viewers, for our brothers and sisters who are facing difficult situations right now, that you will bless them, and may you will bless this program as we start praying for each other. And we ask this all in the loving name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. And mga kapaglaom, amo kamong ginaabi-abi ni ining matahong nga Huwebes, no? Maayong adlaw din ha kaninyo, amo ang mga prayer partners and mga prayer warriors sa mga lain-lain ni mga dapit ni ining sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Kung kamo naglantaw sa inyo nga GSAT, mga kapaglaom, ayaw kalimot sa pagpadala sa ilaha mga prayer requests, yes, Pastor, og sa ilaha nga praise reports. Yes. And they can also watch us via FB Live, mga kapaglaom sama karon, no? Kung doon na kamoy Facebook, just search www.facebook.com og Let's Pray Pilipinas, or just simply search Let's Pray Pilipinas. You can comment down sa ito ang comment section, mga kapaglaom, uyaw kalimot sa pagpadala sa inyong mga prayer requests and praise reports. Later on, mga kapaglaom, ato ang pagkahisgutan, very important topic and very timely sa matag usa ka nato karon sa atong panahon karon. But before that, ato ang pagasugdan, Pastor, pagbasa ang ato ang first batch of prayer requests. Mga kapaglaom, prayer partners, please take note sa ato ang mga prayer requests we have here coming from 6359. Iya nga prayer request alang sa iya nga husband nga si Ramli Ismael, nga unta maayo yang pagkuha sa iyang mga requirements, no? Og makauli na pud siya dinha sa agikan siya sa Zamboanga City, padulong siya og Molave. So let us pray alang kang kapaglaom Ramli og unta mag negative ang iyang rapid tests aron pod makauli na siya. Aduna po nagpadala din ano sa tong sender 0877, mga kapaglaom, prayers for Mrs. Charmy Avilla Corte, Amit, for a complete healing, mga kapaglaom. So let us pray also sa itong sender 2216, iya nga prayer request alang kang Concepcion de Guzman.
tungod kay operahan kini sa duha ka breast, Pastor. So let us pray nga magmalampuson ang mao Iyang nga operasyon. operation. Yes, and we will pray as well sa tuwa nga sender din hiam 0650 iya nga prayer request, iya nga ginabaligya karon nga lote, Pastor. Nga naa karon sa Davao City, nang hinaot siya nga unta mahalin na pod aron ihapong tinguha nga makatabang Tabang sa siya iglesia. nga iglesia. Wow. And we will pray for 1853 mga kapaglaom. Nagpa-appreciate sa pag-ampo alang siya nga kasin nga tuwa karon sa ospital tungod kay CS kini. Pastor, very sad kini nga mao nga text message nga atong na dawat din hiya because 3 days na nga namatay no ang baby sa iya Sa tiyan. tiyan. So kailangan siya i-CS aron makuha tong delikado po ni sa Yes, mother. sa mother. So let us pray nga magmalampuson kini mga kapaglaom wala lay mga complications, no? And for the last ato nga first batch 8055 iya nga paghangyo nga ato i-apply siya sa pag-ampo, iya nga ante karon nga tuwa sa Melbourne, Australia. Og mapaoperahan siya mga kapaglaom sa iya nga likod tungod kay maglisod siya og barog, no? Og hinaot nga magmalampuson tungod kay plano nila nga dungagan og bukog sa iya nga likod aron maka padayon siya og lakaw. Iyang pangalan mga kapaglaom si Lydia A. Claire. Og karong ako man na siya actually September 11 mga kapaglaom na pirahan si kapaglaom Lydia. So let us pray nga hinaot tag malampuson ang mao nga operasyon og walay mga komplikasyon usab. So let us request, Pastor, and we request you to join us in prayer mga kapaglaom. So ato kining pagaampuan atong iduko atong mga ulo. Gamhanan nga Dios niini nga kabuntagon, nagadangop kami kanimo kay kami nasayod nga ikaw ang tuburan sa tanang mga panalangin ug ikaw Ginoo nakahibalo sa tanang mga solusyon sa among mga problema. Among ginadala sa pag-ampo ang mga hangyo sa imong mga anak niining kabuntagon. Among ginaampo si Ramli Ismael. Yes. Nga maayo ra ang iyang pagkuha sa mga requirements aron siya maka-travel gikan sa Zamboanga City paingon sa Mulawi aron nga walay mga kakulian sa iyang pag-process sa mga requirements og unta Ginoo ma-negative sad ang iyang test sa panahon karon. Amo usab ginaampo Ginoo si Charmy Villacorte Amit nga hatagan nimo siya complete healing. Amo usab ginadala si Concepcion de Guzman nga siya pag-operahan sa iyang duha ka breast. Hinaot Ginoo nga mahimong malampuson kining operasyon nga pagahimuon. Ug amo usab ginadala sa pag-ampo ang hangyo sa among igsuon nga ang ilang lote nga ginabaligya hinaot nga malampuson ang pagbaligya niini nga dunay makapalit og sila Ginoo makadawat na sa panalangin aron nga matabang sad nila kini nga salapi sa pagtabang sa imong buluhaton labi na sa ilang iglesia, sa ilang simbahan, sa pagpalambo sa imong buluhaton. Amo sab Ginoo ginadala sa pag-ampo ang among igsuon nga doon na siya ay giatubang nga kalisod labi na sa iyang pagdala sa iyang anak sa iyang tiyan nga kini Ginoo kami nasayod nga namatay apan ikaw Ginoo nasayod sa tanan sa katuyuan sa mga nakahitabo sa iyang kinabuhi. Hinaot nga nahimong malampuson ang CS nga operation nga gihimo diha kaniya og tabangan nimo siya Ginoo nga magpositibo rang kanunay sa iyang kinabuhi sa imong mga plano alang kaniya kay kami nasayod nga ikaw dunay katuyuan sa tanang nga kahitabo. Amo usab Ginoo ginadala sa pag-ampo si Sister Lydia Claire sa operasyon nga hinaot nga matabangan siya sa iyang gibati sa iyang likod og siya Ginoo makatindog na og mahimong malampuson ang operasyon kaniya didto sa Australia. Salamat nga ikaw magapanalangin ni ining mga katawhan nga among gidala karon sa pag-ampo diha sa imong trono sa grasya nga tanan nila mga paghangyo imo kining ihatag sumala sa imong kabubuton. Pasayloa kami sa tanan mong kalapasan aron madungog kining among pag-ampo. Amo kini ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga umanuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. And mga kapaglaom kung kamo wala pa nakapadala sa inyong mga prayer requests o praise reports anda mga tuang mga kapaglaom sa lain-lain mga dapit sa pagdawat sa inyo nga mga
prayer request and praise reports aron daghan mga kapaglaom ang makatabang sa pag-ampo dinha kaninyo. And karong adlaw, Pastor, we will be talking about latter rain forecast. Ang ato nga quote of the day nagaingon, "Ask ye of the Lord, rain in the time of the latter rain. Do not rest satisfied and what? Do not rest satisfied that in the ordinary course of the season rain will fall. Ask for it." Gikan kana sa Review and Herald, March 2. And yes, we will be receiving that later rain nga ginahisgutan din hiya, Pastor. But ang requirements, we will ask for it. Yes. Yes. Sa panahon karon, Pastor, labi na gid dinhi sa Cebu, sa lain-lain ni mga lugar, kusog kaayo ang ulan, Pastor. Oh, speaking about rain, no? Yes. Doon na speaking tay about balita. rain. Doon na tay balita ang mga kapaglaom nga kining nagaulan karon nagakahitabo sa atong palibot. This is the cause of kining ngalan nga leon. Yes. No, nga leon. Nga mao kini karon ang ngalan sa low pressure Yes. o sa ato nga dili maayo nga panahon dinhi sa Pilipinas. And we are updated of this news no nga kining almost all over the Philippines naka-experience niini. Actually mga kapaglaom dinhi sa Cebu karon live kita sa atong program nga Let's Pray Pilipinas. Kusog gyapon ang ulan Kusog gyapon. bisan karong buntag no sayo sa kabuntagon kapaglaom, Giselle. Yes. And gani gisgutan din ay, Pastor, basi matingalang uban basin doon na bay maabutay nga bagyo or unsa man ni nga sige mag-ulan, magabi hastang tugnawa. And maglisod kita gawas-gawas mga kapaglaom. Apan doon ang tayo ginatawag nga tropical storm. Heavy rain ang nagahitabo sa toa karon, no? Bisag walay bagyo, apan doon na tayo gina-experiencehan nga heavy rain. Labi na gyud din haa sa Palawan, no? Grabe ang ilaha nga na-experiencehan, Pastor, nga kining heavy rain og some parts of the Philippines as well. Actually kapaglaom, Giselle, no, sa atong mga kapaglaom katanaw karon sa ubang mga parts sa Pilipinas dunay mga landslide nga nahitabo unya dunay mga nagbaha, no, nagbaha labi na sa mga mubo nga bahin sa Pilipinas ng mga lugar nga kanang maba sila sa ilang nga area. Daghan mga baha, mga landslide nga nahitabo. So let us be careful mga kapaglaom nining ulan karon sa ato nga panahon kay gibalita kini nga kusog ang ulan unya daghang tubig nga dala, no, kapaglaom, Giselle. Yes, gihisgutan pud sa pag-asa mga kapaglaom kung wala mo nasayod, no, ginapahibaw ang mga kining mga areas nga prone to sama sa mga Sa flood, mga landslide. Nga magmatngon kanunay tungod kay medyo madugay-dugay kini, Pastor, ang mao nga rainfall, especially sa mga areas nga katuong a very high susceptible sa mao nga mga hazard zone. So let us be mindful sa ato ang weather forecast every day, every night. Makakapaglam takabalo kung kano sa kini mahuman, but we are praying kitang tanan safe lang man. Yeah, in connection with that kapaglaom, Giselle. Yes, Pastor. No, sa atong mga kapaglaom magkatanaw karon, dunay ulan nga gihisgutan ang balaang kasulatan. Yes. No, in our spiritual journey, dunay ulan nga gihisgutan ang atong balaang kasulatan, and kining ulan makaigsunan, kining water sa balaang kasulatan in the New and in the Old Testament, it represents what? Holy Spirit. No, kining water represents Holy Spirit. Unya kining ulan naga-representar kini makaigsunan sa kining sa agriculture ba, sa season sa pagpananom, sa season sa pagpang-harvest. Dunay duha ka ulan ug mao kini ang gitawag nato nga early rain or former rain, nga kana siya mao na siya ang mubisbis, no, mao na siya ang mutubig sa seed nga atong gitanom that will germinate. No? So mao kana ang sa season sa mga pagpananom. Then later on mo paabot kining tigtanom, no, kining sower nato, kining mangunguma, magpaabot sila sa gitawag nga latter rain. Unya kanang latter rain will be at the later part, no, sa season nga mao kana siya ang magpahinog sa gitanom, no, to ripen, no, to ripen the grain nga later on mao kanang sunod nga ila nang i-harvest. So in other words, there is what we call former rain or early rain, then latter rain, no, sa kining
sa order sa nature, kapaglaom, Giselle. Yes, that's right mga kapaglaom. Dili maka-germinate ang seed kung wala ang latter rain, wala ang early rain. So maglisod og ipo, no? Or mag-harvest ang mga sower kung dili pod fully ripe ang mao nga mga tanom. Yes. So gikinahanglan yun nga ato ang kinahanglan nga doon nagyoy rain, no? So in connection pod pastor sa ato ang life, spiritual life nato, pastor, can we apply this to us? Yes, mga kapaglaom, the Lord employs the order of nature in this system, no, sa gitawag nato nga the work of the Holy Spirit. Yes. No, the work of the Holy Spirit. So dunay gitawag nato sad nga former rain or early rain, then dunay part nga gitawag nato nga latter rain, no, sa work of the Holy Spirit. Now, kanus aman kini sa atong spiritual journey, kining early rain and latter rain. Yeah. Mga kapaglaom, ato kining murag i-sum up nato ni idiretso nato ni sa pag-explain in the simplest way we can, mga kapaglaom. During the time of the Pentecost, no, sa panahon sa mga disipulo, ilang na-experiensyan ang gitawag nga early rain. Gitawag na siya nga Pentecost, nga sa didto nga sila nagtigom, nagampo, actually gipangayo nila sa Ginoo. Yes. Ang gahom sa Ginoo. And that represents the launching of the mission of the church. Now nga sa diha gibubo o gihatag kanila ang early rain. Now, unsa man kini ang latter rain? Kining latter rain, mga kaigsunan, that will serve as the culmination nga kining divine grace nga ihatag sa Ginoo, nga ihatag sa Ginoo sa iyang mga katawhan, nga kining bala nga espiritu mao kini ang magpahinog na, no, sa mga harbisonon. So and this is necessary gid siya, pastor. and this is necessary. Both of them are necessary. Yes. And this will be given to the people who will be ready to receive that latter rain just before the second coming of Jesus. Wow, pagkanindot. And ang pangutana, makapaglaam, how can we be ready for this so-called latter rain, pastor? Unsa man nato nga maandam ta niining pagdawat, pagbubo sa ulahi nga ulan? Yes, atong sabton, mga kapaglaom, no, nga kining early rain, this also represents the daily work, no, the daily work of the Holy Spirit. Yes. Nga sa diha nga ang seed of the truth nga mao ang gospel, no, nga magatubo sa atong kasing-kasing o sa atong pangunahuna nga atong nadawat unya nagpangayo ta sa balang espiritu, sa gahom sa balang espiritu, in order for that seed to germinate. This also represents the work of the Holy Spirit. Nga every day, now, each believer should have that Holy Spirit that will help us, that will convict us, that will empower us in our daily lives. That's right. So karon pa lang daan, pastor, gikinahanglan nga atong andamon, no, nga atong kaugalingon sa pagbubuo niini nga ulahi nga ulan. Makapaglaom basin some of us dili kay nato makuha ang concept niining former rain o latter rain, apan ato ang kining sama sa ato ang mga disciples kani adto as the day of Pentecost, ilahang ipangayo ang early rain, because ang Holy Spirit mo ay mo strengthen sa tao, mo ay mo comfort sa tao, mo ay mo guide sa tao. Sama pod sa ato ang in the same way ato apong pangayoon kining latter rain, no, magampo kita sa Ginoo, magbasa kita sa Bible ug mamalandong kita kapag maayo sa Ginoo. Yes, kapag laom, Giselle, no, o sa atong mga viewers karon, kining early rain atong nasabtan, no, unya kining latter rain, this is a special endowment of the power of the Holy Spirit to Christ Church just before the second coming. So in other words, mao ning atong ginapaabot, no? Yes. Kita nga nakadawat sa kamatuoran, unya the seed of truth already grew in our hearts, no, sa atong kinabuhi. We are expecting nga kita nakadawat sa early rain. Yes. Ang atong ginapaabot labi na during the time of the end, no? And we are living in the time of the end actually. Yes. No? Atong ginapaabot mao ang latter rain nga gahom sa balang espiritu that will empower us to finish the work of God. So kini siya makaigsunan according sa gisulti nimo kapaglaom, Giselle, nga ato kining pangayoon sa Ginoo. Yes. Dili ra kita makahulat and do nothing and just be satisfied of what we have, but we need to pray and ask for it. Yes. So every now and then, mga kapaglaom, gikinahanglan gyud nga magampo kita kanunay, no, dili ato walaon kung naanad kita nga
Bible reading, matag adlaw, matag gabi, di na ato na walaon sa ato ang lifestyle. Ato ana siyang padayunon hantod ato ang madawat atong mabatnan ang kining latter rain, no? Kining ulahing nga pagbubos sa balaan nga Espiritu. Yes, one more thing mga kapaglaom. If we will not put ourselves in the attitude to receive both the early rain Yes. and the latter rain, we will lose our soul. Yes. Now, so let us remember that one. So let us put ourselves in an attitude or in a situation that we will be able to receive this both. That's right, mga kapaglam, atong hinumduman as we pray. Believe, trust in the Lord. It is the time of the latter rain when the Lord will give largely of His Spirit. Be fervent in prayer and watch in the Spirit. Amen. Pagkanindot. Brothers and sisters, mga kapaglam, take heed, watch, and pray, for you do not know when the time is. Ato ang second batch of prayer request, Pastor Dunay gipadala din hiya sa ato nga sender 0190. Iyahang gina-appeal pa ampo iyahang si Robbie Ann nga duna po'y malatian, no? So wala man hisgutan specify iyahang mga concern apan let us pray for Robbie Ann Ramos. We will also pray sa ato nga sender 4831 iyahang prayer concern alang kang Wilbert Ambrosio tungod kina-admit kini mga kapaglaom. Dunay additional pastor wala kini sa ato ang lista, no? Apan atong i-appeal pag-ampo labi na gyud si Ma'am Evangeline Pomoy, no? Yes. Usa ka faculty sa MVC tungod kay na-disgrasya sila. sila. And also si Sir Pomoy ang iyang bana. Yes. Kay duwa man sila disgrasya, unya dugay nakamata si Ma'am Pomoy. Yes. So to the Pomoy family, we are praying for you. I hope nga makaangkon mo og kusog in this time of kining crisis, no, sa kinabuhi. That's right. We will also pray, Pastor, dinhaa sa Burawin at Church dinhaa sa Samar. Dunay usa ka pamilya mga kapaglaom nga nag-COVID positive sila ug ang mga brethren na home quarantine sila, Pastor. Og some nag-undergo na sila og swab test og praise God tungod kay nag-negative man. We will pray for the rest of the brethren nga dunay protection labi na gyud nga malayo sila sa ining COVID-19. We will pray alang kang Pastor Carlito Cantilang. Tungod kay naka-experience siya mild stroke, Yes. doon na po siya pneumonia, Pastor. Doon na siya karon sa Bacolod nga hospital. I think napa sa ICU, no? So napa let's siya sa pray ICU, for them, Pastor. for the family and Yes. for his wife also. Doon na po ta additional prayer request, Pastor, gikan sa atong FB Live. Gikan kini kang Jessie of Basilan. Please include me in your prayers that God, in His mighty hands, will heal my cysts on my right breast. So we will pray for you, kapaglaom. Let us also include Catalina Villarma. Please pray for the family of Fanny Bilican for the loss of her son, Janjan, in Bukidnon. We will also pray alang sa prayer request ni Linda Bana, complete healing to all senior citizens who are in pain, protection from the virus, and of course, the pouring of the Holy Spirit. We will also include today, mga kapaglam, ang prayer request ni Victoria Navarro. Actually, prayer of thanks, no? Thanks to God for His healing hand and for all our prayers sa iyahang daughter, alang sa iyahang skin or rashes, tungod kay slowly healed na siya. Praise God, no? And we will be still praying alang sa iyang mga daughter, Sister Riri, no? We will also pray sa itong sender 4630, alang kang Jethro Kadusale for his fast recovery sa iyang process gikan sa motor accident, mga kapaglaom. Na-aksidente, Brother Jethro Kadusali. We will also include Erlinda Villafuerte sa iyang prayer request alang sa iyang brother Indo nga si Harold Villafuerte for complete healing as well. He is now in the hospital in Kitapawan, and sa ihapon niya tibuok family to keep us in good health and of course protection. Mga kapaglaom, amo kamong giawhag sa matag usa ka nato magampo kita kauban si Pastor Quinto. Let us pray. Gamhanan nga Dios nining kabuntagon, nagapadayon kami sa pagampo, sa pagdala sa mga suliran, mga kabalaka ug mga paghangyo sa imong mga anak sa nagkalain-laing nga dapit sa kalibutan.
Among ginaampo Ginoo si Rubian Ramos nga imo siyang panalanginan, imo siyang giyahan kung unsay iyang mga hagit sa kinabuhi ginatubang karon. Amo ginaampo si Wilbert Ambrosio nga siya na-admit sa hospital, ikaw na sayod sa iyang kahimtang karon, ayuha siya Ginoo, panalangini mga doktor o mga nurses nga amuma kaniya, tagaay sila og langit nung kaalam aron nga madapatan sa insakto nga tambal og sa dili madugay magaayo siya sa iyang dibati sa panlawas. Ginoo, amo ginaampo si Pastor Carlito Cantilang, kining imong alagad Ginoo nga nakabati siya, naka-eksperyensya siya og mild stroke, na karon sa ospital, ikaw na sayod sa iyang kahimtang, panalangini siya Ginoo, ayuha siya sa iyang gibati karon, ibalik Ginong kusog og maayong panlawas aron nga makaoban niya padayon ang iyang panimalay og makaserbisyo, makaalagad sa iyang assignment, responsibilidad nga imong gihatag kaniya isip imong magbubuhat. Panalangini ang iyang panimalay, mga kabataan, iyang asawa o mga kaparintihan o kaming tanang nga nagahiusa sa pag-ampo. Among ginadala sa pag-ampo si Mr. and Mrs. Pomoy. Yes. Sila Ginoo na disgrasya atong miaging adlaw sa ilang sakyanan. Ikaw na sayod sa ilang kahimtang, panalangini sila Ginoo, labi na si Ma'am Pomoy, nga sa diin mao ang na igo sa daghang injury sa iyang panlawas. Ikaw na sayod sa ilang kahimtang karon, duwa ni Sir. Ihatag Ginoo ang complete healing kanila nga makarecover sila ni ilang sitwasyon. Aw ihatag ang kusog sa ilang panimalay, sa ilang gibati karon Ginoo nga hagit sa ilang panimalay. Among ginaampo ang among makaigsuonan sa Burawin Church tungod sa kahimtang karon sa pandemic sa kalibutan. Dunay mga na-diagnose nga positive nga panimalay ni ining coronavirus. Apan o Dios, kanimo wala imposible nga butang. Ayuha silang tanan o hinaot ang makaigsuonan malikay na sa mga balatian o sila maghiusa, magapadayon sa pag-alagad nga matinud-anon kanimo sa sulod sa iglesia. Among ginaampo Ginoo si Brother GC Gonzales alang sa iyang complete healing, ikaw na sayod sa iyang kahimtang, ayuha siya o Dios. Amo usab ginadala sa pag-ampo si Catalina Villarma, ikaw Ginoo na sayod sa iyang hangyo, ang iyang panimalay sa biliran. Ikaw Ginoo magahatag kanila og kadasig humpaya sila sa ilang gibati sa kasubo nga tungod sa kamatayon sa iyang anak. Ikaw Ginoo magatabang kanila sa pagtan-aw sa unahan nga dunay paglaom luyo sa kamatayon sa imong pagbalik. Amo usab ginadala sa pag-ampo ang tanang mga senior citizens sa panahon ni ining health crisis. Ihatag Ginong lig-ong paglawas kanila, ayuha sa mga balatian. Kauban man ni Victoria Navarro, among ginapasalamatan ang imong pagtubag sa imong pag-ampo sa iyang anak nga sa iyang kondisyon karon Ginoo naga-recover siya, hinaot nga magapadayon kini nga progress sa iyang panlawas. Amo usab ginadala sa pag-ampo si Brother Jethro Kadusali sa iyang fast recovery tungod sa iyang pagka-aksidente. Ihatag Ginong panalangin kaniya. Kauban man ni Harold Villaferte, among ginadala sa pag-ampo ang iyang complete healing. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag niini among paghangyo. Ihatag Ginoo ang mga kinanglanon ni ining imong mga anak. Amo kini ginatugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. And thank you so much, mga kapaglaom, sa inyong pagpakiguban ka namo stulod sa 30 minutos nga pag inampuay sa matag usa. This is the best we can do for one another. Labi na gyud nga this time of trying times ato ang kinampuhi. Mga kapaglaom, atong hinumduman that Christ commands, pray without ceasing. That is, keep the mind uplifted to God, the source of all power and efficiency. Yes, mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pakiguban. Hinumdumi kaning atong discussion karon about the latter rain. Ang early rain, mga kapaglaom, gihatag sa mga disipulo kaniadto sa ilang pagpangayo. They have asked for it. Sa ilang pagtigom, nag-ampo sila, gihatag kanila. We need also to ask for it. Mag-aampo kita, maghiusa kita sa pagpangayo sa latter rain nga mao kining gahom sa balaang espiritu sa katapusang panahon ihatag sa mga katawhan sa Ginoo. We must pray that God will unseal the fountain of the water of life, and we must ourselves receive of the living water. As we seek God for the Holy Spirit, it will work in us meekness, humbleness of mind, and conscious dependence upon God for the perfecting latter rain. Daghang salamat mga kapaglaom, those of you who join us ito ang programa Let's Pray Pilipinas.
This has been your Kapaglaam Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yes, dagang salamat mga kapaglaom. This has been your kapaglaom Pastor Quinto saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas!